And so for today's video, may nagpa-ayos po sa atin ng DC electric fan. Ayan, so power siya ng solar. Ayan, so 12 volts, pwedeng rekta sa battery. Ayan, so naayos ko na to, kaso ang di ko lang nagawa yung sa likod kasi naka-electrical tape pa lang, hindi ko pa siya nahihinang. So bago ko siya i-deliver, isihinang po muna natin, no? Ayan mga sir, mga guys. Ayan, no? So, ang ginawa po natin dito para matest lang po natin, ang issue po nito is pinaltan po natin ng motor. So, yung motor niya is 12 volts. So, in-electrical tape ko lang para at least matesting po natin. Dahil wala tayong panghinang, no? So, ngayon lang po tayo nakabili ng ating LED na panghinang natin. Ayan, so, hinangan lang naman natin to. Ayan, para maiwasan po natin yung ating loose connection, no? Ayan, so yung ginagamit kong kuryente dito mga kasani solar TV is solar rin, no? So sa pagre-repair po natin is solar ring lang din po yung ating ginagamit, no? Ayan, buti na lang walang pasok. Meron akong cameraman. So salamat sa aking anak. Ayan. Yun lang. So hihinang ko lang to tapos sabay deliver na po, no? Ayan. At least magkaroon po kayo ng idea kung just yung electric fan. Ayan. So ito yung ating electric fan. Skilid ko. May Lazada ako, ha? Kailan? Baka darating yan. Huwag mo cancel, ha? Ayan. Iiwan ko na lang kayo, Mark Jacob, yung bayad pag nag-ano na. Ayan, working na po yung DC na electric fan na pang solar. So, yan, gumagana na po yung una nating ni-repair. Ling idea lang po, no? So, karamihan po kasi sa atin, kapag meron 12 volts fan, alam po natin is disposable. Pero wag nyo po siyang itatapon kasi pwede pa pong magawa yan. So, umorder lang po kayo sa Lazada ng motor, tapos palitan nyo lang po, no? So, ito po yung pinagpalitan natin ng motor. So, papansinin nyo po may tunog na po siya. At medyo maganit na po yung tunog, ibig sabihin po yan is kailangan na po nating palitan yung motor. So kapag bago yung motor is wala siyang tunog. So banayad po yung kanyang tapos tanggalin nyo lang po at kung wala siyang pin, hinahangan lang po siya, no? So hinahangan ko na lang po to, is ayos na po to mga kasani solar TV. So wag po natin basta-bastang itapon kasi medyo mahal yung DC fan, maayos pa naman po natin, no? So ipipix ko po muna to. Ayan mga kasani solar TV, so hihinangan lang po natin siya, no? Tapos after nyan is ayos na po yung ating DC na electric fan. Ayan. So sobrang init, hindi man po talaga yung electric fan para sa mga walang aircon, lalo na yung mga walang kuryente, no? Nagmagamit ng solar tulad ko po. So napaka-hindi man po ngayon ng electric fan kasi grabe po ang init, no? So ito mong binibigay ko po sa inyo na idea is tip and idea para wag po tayo gastos ng gastos sa pagbili ng 12 volts na electric fan. So nare-repair po ang 12 volts electric fan, hindi po yan disposable. So order lang po tayo sa Lazada ng motor. Ayan, tapos okay na po yan, no? So ayan na po. Tapos na yung ating 12 volts na electric fan, so pupuin ko na lang po. Ayan, tapos na po natin yung ating DC fan na mostly na ginagamit natin sa solar, no? So yung source of electricity natin is battery lang kasi 12 volts lang po siya. So akala po ng iba is disposable, pero ang totoo po dyan guys is nare-repair po yung DC fan. So bilan lang po natin ng motor sa online. So maayos na po natin yung electric fan. So testing na po natin. Ayan. So working na po yung ating electric fan. May makulit lang po akong alagang nangungulit dyan, no? Ayun, no? So shoutout sa iyo, Noe. Ayan, so i-deliver ko na po itong electric fan na to kasi grabe talaga ang init ngayon mga kasani solar TV.
Ayan, working na po yung electric fan. Ayan, lagyan ko na po ng cord. Ayan, working na at gumagana na at na-deliver na po natin sa may-ari, no. So, wag po natin basta-bastang itapon yung mga DC fan kasi nare-repair po. Ayan, so ito po yung kanilang source of electricity, solar off-grid. So, in-install to noong April 27, 2020. So, mag-apat na taon na po to. So, ROI na po ito mga kasani Solar TV.